Isipin mo, isang ordinaryong araw, maayos ang takbo ng lahat, kalmado ka. Pero alam mo ba, sa isang iglap lang, pwedeng gumuho ang lahat dahil sa isang kalaban na hindi mo nakikita. Isang kalaban na matagal nang nag-aabang sa loob mo. Sandali lang, pwede bang huminto ka muna at isipin mo to ng mabuti? Paano kung ang pinakamalaking panganib sa kalusugan mo, yung pinakamalaking banta sa kinabukasan mo, ay hindi nanggagaling sa labas? Paano kung matagal na pala siyang naninirahan sa loob mismo ng katawan mo, naghihintay lang ng tamang pagkakataon? So sino ba itong kalaban na to? Oras na para kilalanin natin siya. Ang pangalan niya, stroke. Isang biglaang atake sa utak. Isipin mo na lang, yung mismong core ng pagkatao mo, yung isip mo, lahat ng alala mo, kung paano ka magsalita, kung paano ka gumalaw, bigla na lang inaatake. Walang pasabi, walang warning. Paano ba ito nangyayari? Well, may dalawang pangunahing paraan. Una, ang tinatawag na ischemic stroke. Isipin mo, parang may baradong tubo sa loob mismo ng utak mo. May namuong dugo na biglang humarang sa daloy ng oxygen. At kapag walang oxygen, namamatay ang brain cells. Yung pangalawa, mas marahis pakinggan. Hemorrhagic. Ito yung literal na may pumutok na ugat sa utak mo. Nagkakaroon ng pagdudurugo, pareho silang delikado. Parehong pwedeng magbago ng buhay mo forever. Pero alam mo kung ano ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng to? Na bago pa man sumabog ang lahat, matagal nang may mga parang ticking time bombs sa loob natin. Mga silent killer na hindi natin nararamdaman. At ito ang mga tinatawag na risk factors. Umpisahan natin sa numero 1, ang iyong blood pressure. Tingnan nyo to, ang laki ng pagkakaiba. Sa kaliwa, yung ideal na mas mababa sa 120/80. Relaxed, healthy. Pero sa kanan, kapag high blood ka, parang araw-araw, oras-oras na pinipiga ang mga ugat mo. Sinisira mo sila ng dahan-dahan, ginagawa mo silang mas fragile, mas madaling masira. Tanong, alam mo ba ang numero mo? Okay, next up na kalaban, high cholesterol. Isipin mo ang mga ugat mo bilang mga highway ng buhay mo. Ang goal natin, total cholesterol na mas mababa sa 200 para malinis at maluwag ang daan. E paano kung mataas ang cholesterol mo? Well, para ka nagtatambak ng basura at sebo sa gitna ng SLEX. Ano mangyayari? Traffic, magbabara. At yan yung tinatawag nating clogged arteries. Sunod, blood sugar. Kung ikaw ay may high blood sugar o diabetes, pakinggan mo to. Hindi lang konti ang itinaas ng panganib. Aabot sa doble, more than double ang risk mo for stroke. Tingnan niyo yung chart, nakakatakot yung itinaas. Ang sobrang asukal sa dugo ay parang lason na unti-unting kumakain at sumisira sa iyong mga ugat. At akala mo, tapos na? Hindi pa. Mayroong ding irregular na tibok ng puso o atrial fibrillation. Kapag hindi tama ang ritmo ng puso mo, pwedeng magkaroon ng namumuong dugo na pwedeng umakyat diretso sa utak at paninigarilyo, 4 na beses. Uulitin ko, it quadruples your risk. Bawat hitit mo ay parang pagsindi sa mitya ng isang bomba. Idagdag mo pa dyan ang labis na pag-inom ng alak na nagpapataas din ng blood pressure mo. Okay, I get it. Sa lahat ng narinig mo, baka iniisip mo, grabe, ang bigat naman, nakakatakot. At totoo yan, nakakatakot talaga. Pero heto ang gusto kong tandaan mo. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban na yan, mas malakas ang kapangyarihan na nasa loob mo para labanan siya. Eto na, oras na para lumaban. So, ano yung mga sandata natin? Heto sila. At tandaan, hindi to simpleng mga bilin-bilin lang. These are actual, powerful weapons. Una, itigil ang paninigarilyo. Hindi bukas, hindi sa isang linggo. Ngayon din. Pangalawa, moderation sa alak. Ideally, hindi lalagpas sa 2 drinks sa isang araw para sa mga lalaki at 1 lang para sa mga babae. At pangatlo, at pinaka-importante, alamin mo ang kalaban. Magpa-check up. Alamin mo ang numbers mo. Tandaan, knowledge is power. At alam mo ba, isa sa pinakamalakas mong sandata ay yung kutsara at tinidor mo. Dahil ang laban, nangyayari rin sa plato mo. Ang pagkain ay hindi lang pampabusog. Pwede itong maging panangga mo, ang iyong kalasag. At napakasimple lang ng pagpipilian, di ba? Sa kaliwa, yung mga pagkain na nagpapahina sa'yo. Maalat, mamantika, mga processed food na puno ng kung ano-ano. Sa kanan naman, yung mga pagkain na nagpapalakas sa'yo.
mga makukulay na prutas at gulay, isda at whole grains. Sa kaliwa, lason. Sa kanan, lakas. Alin ang isusubo mo? Ikaw ang pipili. At syempre, hindi pwedeng mawala to. Ang paglaban sa pamamagitan ng paggalaw. Hindi mo kailangang maging isang atleta. Ang pinakamahalagang laban minsan ay yung pagtayo mo lang mula sa pagkakaupo. Dahil bawat hakbang, bawat galaw ay isang malakas na suntok laban sa stroke. At heto ha, hindi mo kailangan maging marathon runner. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat. Isang simpleng piglalakad lang ng 20 hanggang 30 minutos, mga 3 o 4 na beses sa isang linggo, napakalaki na ng maitutulong niyan para pababain ang blood pressure at cholesterol mo. Kayang-kaya mong similan mamaya. So, pagkatapos ng lahat, dito tayo babagsak. 2 landas. 2 posibleng ikaw. Sa kaliwa, ang daan ng panganib, ng takot. Sa kanan, ang daan ng kalusugan, ng lakas, ng mas mahabang buhay. Tumingin kang mabuti. Aling landas ang pipiliin mo? Ang desisyon ay nasa iyo. Kahit anong piliin mo, tandaan mo na ngayon ang iyong bagong simula. Dahil ang pinakamalakas, pinakamatalino at pinakamabisang paraan para talunan ang stroke ay hindi nangyayari sa emergency room. Nagsisimula ito ngayon, dito, sa mga desisyon na gagawin mo para sa sarili mo. Uulitin ko, ang pinakamagandang paggamot ay ang pag-iiwas. At para patunayan yan, hindi yan galing sa akin. Galing yan mismo sa mga eksperto ng St. Luke's Health System. At sabi nila, ang pinakamagandang paraan para gamutin ang stroke ay ang iwasan ito. Isang simpleng katotohanan na pwedeng magligtas ng buhay mo. Of course, isang napakahalagang paalala. Lahat ng ating pinag-usapan ay para magbigay ng kaalaman. Hindi ito medical advice. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang laging pakonsulta sa inyong doktor. Sila ang makakapagbigay sa inyo ng tamang payong medical na angkop para sa inyo. Sila ang best partner mo sa laban na to. Thank you for watching, Carl Preza. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed, stay healthy.